At kaugnay sa ipatutupad na bagong odd-even scheme sa mga provincial bus EDSA, makakapanayam natin si MMDA Chairman Attorney Francis Tolentino. Magandang umaga po, Chairman Tolentino. Ay, magandang umaga po. Magandang umaga sa inyo mga taga-subaybay. Sir, gaano po kalaking kabawasan sa bigat ng daloy ng trapiko yung nakikita ninyong epekto nitong panibagong odd-even scheme sa mga provincial buses? Ito po ay tugon lamang sa pangangailangan ng sitwasyon dahil yun po ay panahon ng undas, semestral break, at saka Christmas season na marami pong papunta ng mga lalawigan. So, i-implement po natin ito para mapabilis po makarating ng SLEX Magallanes yung mga provincial buses. Pero sir, ito po ba ay pagpabigat sa daloy ng trapiko or are you expect this na mababawasan? Po yung laman po doon sa upgrade sa service road na provincial buses na yung iba po ay wala namang dahilan bakit nandoon. Correct. Kasi hindi naman dapat sila mag-pick up ng pasahero. Doon sa ilalim, makakadagdag po yun dahil dati-rati po ay walang provincial bus, nagdagdag tayo ng capacity po roon. So may pagsisigit naman sa hanay ng pribado. Subalit, kung makikita natin, minsan po doon sa mga entrance po ng tunnel, ang nagpapasikip naman yung nakapilang provincial buses na papasok ng service road. Gaya na lang po siguro ito para yun pauwi ng probinsya, mapadali yung uwi, yung destinasyon nila. So kahit paano magkakaroon ng pagbibigat ng daloy ng trapiko sa ilalim. Pero as far as the service road is concerned, mas magiging maluwag siya kasi wala na doon. City buses, nandun na rin kasi yun eh. They're just a few meters away from each other. So what we're trying to solve here is to make mobility faster in terms of commuters going to the provinces. Right. And at least talagang mapipigilan ng mga provincial buses from yung pagpipick up nila ng mga pasahero if ever kasi wala na sila sa service road. Wala na, tsaka nakapila lang po sila sa isang linya. Pero sabi niyo sir, temporary lang po ito hanggang January 4 lang po. Kasi yun yung halos end ng Christmas season natin. So we'll see kung ano yung magiging resulta. Kung tingnan po natin, we have yet to experience this simula pa ng Tuesday pa ito magsimula, October 28. So kung sakasakali po sir na maging maganda yung resulta po nito, pwede pang palawigin ito at i-extend, hindi lang hanggang January. Hindi ko po ma-speculate yung gano'n. Tingnan muna ko natin. Pero sir, dahil odd-even scheme ito, ang mangyayari, mababawasan po ba? Opo, at sir. least 50%. 50% na nandun sa taas. Ang bawas. Theoretically, mawawala doon. Sapat po ba yung provincial buses natin para doon sa bilang ng mga pasahero? Hindi ba masyadong kokonti naman yung mga bus na nagseserbisyo sa ating mga pasahero, sir? Siguro kayo naman yung makakakita niyan na talagang ang bilang ng provincial buses mas malaki kaysa sa city buses. Right. At kayo rin siguro yung makakapagsabi na talagang panahon na magkaroon tayo ng mga terminals outside EDSA. Pero napakatagal nga nitong prosesong ito. Ang nagagawa pa lang natin ay isa, 3 yung kailangan. So, in the meantime, we have to think of other measures on how to, sinasabi nila, stop-gap to solve this. Isa na nga po ito. So, mababawasan ng volume ng mga provincial buses sa lansangan at the same time, hindi na sila papayagan. Mas marami sa kanila ay doon na sa underpass. Mapera na lang po, meron kasing provincial buses na nasa taas na meron terminal. Aha, okay. That will be highlighted. Kasi nandun sila sa taas, nandun din yung terminal nila. So, ang mababawas po doon, yung mga provincial buses na dumadaan doon sa terminal na hindi nila terminal, na natetempt na mag-pick up din ng pasahero. Okay. Sir, sa ibang issue naman po, may notice daw po of eviction sa lupang kinatitirikan ng Southwest Integrated Bus Terminal sa Parañaque. Meron po kasing pending case between the owner and the lessee. So, ongoing po sila. Pero kahit ano po ang mangyari doon, both the owner and the lessor and the lessee will honor the contract between the property owner and SDA for the use of the terminal. So it has nothing to do with the intra-corporate infightings between the lessor and the lessee. Kami po ay nandun protected by contract. And both of them recognize na kahit sino manalo sa kanila ay hindi kami aalis. Okay, so matagal na pala itong issue na ito. Matagal na po yan. Siguro yan ay mga more than a decade in the making.
At hindi po nito in any way maapektuhan yung Hindi po, terminal? hindi po. Sila lang po yung naglalabanan dyan. The provision concerning sublease will be honored. Sir, may panawagan pa rin po yung mga bus operators sa Southwest Bus Terminal. Alam ko, matagal na nila itong panawagan na ilipat daw sila sa mas permanenteng bus terminal. Ano po reaction nyo dito, sir? DOTC na po yan, a few meters away, pero alam niyo naman po yung bidding process. Hindi na po ako yun eh. Opo. DOTC na po yung nagpapabid, project na nila yan. So ililipat po talaga sila sa permanenteng terminal na mas maganda na ang alam ko ibibid na o nabid na ng DOTC. Baka magkamali po ako. Ito po, sir, yung long-term solution na magsagawa daw ng interim transport terminal sa Maynila para hindi na kailangan dumaan yung provincial buses sa EDSA? Yun na po yun. Wala pa tayong update dito, sir? Ito na nga yung ginagawa, yung forbidding na yung isa, yung sa South Terminal, a few meters away doon sa Southwest Terminal. Tapos yung FTI will be the South Terminal. Ang missing piece na lang dito yung North Terminal. So all of these are not MMDA frontline concerns, yung DOTC na charge dyan. Sa North din po ba, sir? Kasi I understand, South po itong ating siniservisyon. Sa North din ba, magkakaroon din ba ng parehong Yun po, scheme? dapat po magkaroon nun kasi ito na po yung mga nasa Cubao. Right. So kung maaalis po yun, talagang maluwag po tayo. Kung magagawa po yun sa lalong madaling panahon, malaki po ang ikaluluwag po natin. Makakasabay pa itong mga ginagawang karsada ngayon, Skyway 3, na elevated expressway, may kaginhawaan na po tayo at lalo pa kung magagawa rin yung MRT. And sa tingin nyo, sir, itong interim transport terminal sa Maynila at yung sinasabi nyo na kailangan magkaroon din ng terminal sa North, posible itong maisagawa before the term of the President ends? Yung interim po? Yes, sir. Kaya po yan. Yung South nga po, nagsimula na tayo ng partial eh. Diba? Meron na po mga buses doon na nakapark sa Alabang, although hindi po lahat. Kasi ang ginawa po ng LTFRB ay yung may mga existing terminal sa Cubao or Pasay, gamitin muna hanggat hindi natatayo yung permanent FTI terminal. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras. MMDA Maraming Chairman salamat po. Attorney Magandang umaga Francis po sa inyo. Tolentino. Thank you, sir.